Tuloy ang manhunt operation sa dalawang suspect sa brutal na pagpatay sa mag-ina sa Santa Rosa, Laguna. Kasabay nito, lumantad naman ang lalaking nakita sa ID ng isa sa mga suspect. Gate niya, biktima siya ng identity theft. Balita hatid ni Salima Refran. Silang dalawang suspect sa brutal na pag-atake sa mag-ina matapos looban ang kanilang bahay sa Santa Rosa, Laguna. Ang lalaking nasa kanan na maigsi ang buhok, may suot na shades at may hawak na asul na long sleeves ang nagpakilalang internet repairman na si David de la Cruz. Ang katabi niya nakulot ang buhok, may shades at backpack ang isa pang suspect na pinaghahanap rin ng pulisya. Yung pong dalawang suspect na positively identified po ng mga tindahan na pinuntahan nila, ininuman nila ng soft drinks before pumunta sa bahay po ng biktima. Tugma ang dalawa sa pagkakalarawan sa kanila ng mga saksi. Ayon sa mga nakakita sa kanila, si De La Cruz nasa 5'5 hanggang 5'6 ang taas, kayumanggi at nasa katamtaman ng pangangatawan ay may suot na asul na long sleeves. Ang isa pang suspect na tumambay pa raw sa isang tindahan bago pumasok sa bahay ng mga biktima, kulot daw ito. Nasa 5'5 hanggang 5'7 ang taas, katamtaman ng pangangatawan, may suot na puting polo, itim na backpack at may suot ding itim na cap. Subject ang dalawa ng manhunt operations ngayon ng pulisya. Nakipag-ugnayan na sa pulisya ang lalaki sa larawan sa ID ng internet repairman. Sa kanya sinumpang salaysay, sinabi niyang hindi daw David de la Cruz ang pangalan niya, kundi Christopher Oliveros, isang electronics and communications engineer ng Globe. Shock of his life na mapanood na sa TV ang mukha niya sa ID ng suspect sa pagpatay sa mag-ina. Profile picture daw niya sa social media ang litrato at biktima lang daw siya ng identity theft. Paliwanag pa niya noong araw ng krimen, kasama daw niya ang iba pang technician sa San Andres cell site sa Maynila. Kinumpirma naman ng Globe Telecom na tauhan nga nila si Christopher Oliveros bilang isang senior specialist. Nakuha raw sa social media ang kanyang litrato, maging ang kanyang pagkakakilanlan. At ito raw ang posibleng ginamit ng mga suspect bilang ID nang pasukin nila ang bahay ng mga biktima. Nais din daw nilang linawin na ang job order na nakita sa bahay ng mga biktima ay gawa-gawa lang. Lahat daw ng job order na ini-issue ng Globe ay system-generated at naglalaman ng pangalan ng customer, installation address, account number, job order number, service type, serial number ng modem na ikakabit o ipapaayos. Wala ni isa sa mga ito ang kahalintulad ng na-recover sa crime scene. Patuloy raw sila nakikipag-ugnayan sa pulisya para sa mabilis sa pagresolba ng kaso. Binawi naman ng pulisya ang pagturing sa asawa ng biktima bilang person of interest. Person of interest po ba or hindi? Hindi pa po. Oo, hindi pa po. Hindi po namin naiaalis na pati yung nanay, tatay, kapatid, kaibigan, mga kamag-anak, kapitbahay. Yun po ay subject for questioning and interview. Anong person of interest? Interesado siya na mahuli sino yung mga salarin. Maliwanag pa sa sikat ng araw, siya ang complainant dahil siya ang namatayan. Asawa niya yung patay, anak niya yung patay. Ang asawa ng biktima, handa naman daw humarap sa investigasyon. Hindi ko naman po sila masisisi po na paghinalaan. Siguro po, sabi po ni Epe po, lahat naman po pwedeng paghinalaan po. Naintindihan po namin yon at maganda na rin po na lahat po nakukuha yung panig po. Wala akong makita na kaya niya or may capability siya na gawin yon. Then, syempre, hindi pa rin natin maalis sa isip natin agam-agaw na talagang mapaiisip ang lahat. Salima Refran, GMA News.